Ayan, sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang mauhaw sa cellphone, mauhaw ka kay Lord. Diba? Simple lang diba? Huwag tayong mauhaw sa mundo. Mauhaw tayo kay Lord. Amen ba? Kasi bago namatay si Jesus sa krus, diba sabi niya nauuhaw siya. Alam niyo po yung ibig sabihin ng nauuhaw siya, hindi siya nauuhaw physically, kundi nauuhaw siya na umuwi na kay Lord. Kaya tayo, bago tayo mag-aim na umuwi na kay Lord, dapat mauhaw tayo sa paglilingkod sa Kanya. Amen? Para po lahat tayo ay ready umuwi sa Kanya. Amen ba? Amen. To God be all the glory for that. And for our seven last word is from Katagaman Pioneering Team. And ang isa-share niya po is John 19:30. Let's clap God to the life of Pastor Ben. Sensya na kayo. First time ko yun, ha? It is finished! Amen! Ganyan. Bisigin mo yung katabi mo, natutulog pa. No? Tapos na tayo, kapatid. Okay? John 19:30, basahin po natin. Yan. It is finished. Last word of Jesus Christ. John 19:30, when Jesus had received the sour wine, He said, "It is finished." And He bowed His head and gave up His spirit. In Tagalog version, nang masipsip ni Jesus ang alak, sinabi niya, tapos na. Inigo niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Okay, so it is finished. Alam niyo po, nung pinagbubulit-bulay ko po ito ay, sabi ko, napaka-ikli lang ito ang word. Pero nagkaroon din ako ng 5 slide, wherein, maiksi lang din, tatama ako sa 10 minutes. Ang ganda po nito, akala ko, nung in-over ni God, si Jesus Christ, ganun lang kasimple. Binigay niya yung kanyang buktong na anak. Okay, sabi niya po rito muna, it is finished. Okay, next slide please. Okay. It is finished. Okay, meron pong tetelestal dyan, tayo dyan. Meron po yung Greek word. Basahin po natin. He did it for you. This sacrifice was the only way your sins could be paid, for without your own eternal death, Christ's death paid the price of your sin. When Jesus said, it is finished, He meant there was nothing left to pay. He paid it all, totally, completely, permanently. Fully paid na po tayo lahat, kapatid. No? So, palakpakan natin si Lord. At talaga na, alam niyo po, kahit po ang buhay po natin ay mamatay po tayo sa krus ng Kalbaryo, ipako po natin yung sarili po natin doon, hindi pa rin po yan enough. Okay? Hindi pa rin po yan enough. Wala po tayong pwedeng ibayad na enough po, pati buhay po natin hindi enough. Kaya binigay ng Diyos ang kanyang buktong na anak. Buksan po natin next slide po natin. Okay? Binigay niya kanyang kaisa-isang anak. Akala ko noon, simple lang na ibinigay. Kung babasahin mo ang John 3:16, ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak. Na kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ganoon lang po kasimple. Akala ko binigay lang. Pero titignan po natin kung paano po binigay ng Diyos Ama ang kanyang buktong na anak. Next slide. Ang sabi niya upang tayo ay iligtas. Okay, yan po ang mission ni Lord Jesus Christ. Para tayo ay iligtas, upang tayo ay iligtas. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa sa libutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Okay? So hindi po natin kayang iligtas ang sarili po natin, okay? Hindi po natin kayang magligtas. Pati sarili po natin, hindi tayo pwedeng makapagligtas ng anumang mga bagay. Okay, next po, slide number 3. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Sabihin po natin, kamatayan. Yan, hindi lang po simple na binigay ng Diyos Ama, no, ang kanyang buktong na anak para ibigay sa atin. Kinakailangan siya ay mamatay. Okay? So, sabi sa Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. So, yan lang po ang pwedeng magbayad ng ating kasalanan, ang kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. Ngunit hindi lang po basta kamatayan. Next slide. Ito po. Ang pinagtubos sa ating kasalanan ay banal na dugo ni Kristo. Okay? The precious blood of Jesus Christ.
hindi lang po yung kanyang buhay, yung kanya po banal na dugo. Paano po yun? Yung banal na dugo ng Panginoon Jesus. Paano po mangyayari po yan? Okay? Basahin po natin yung 1 Peter 1:18. Alam niyo kung ano ang pinatubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang pinatubos sa inyo hindi ang masisira o nauubos tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya ang korderong walang batik at kapintasan. Okay, mga magulang at mga kapatid, kahit ikaw na yung pinakamayaman, sa lahat ng pinakamayaman, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Okay? Hindi mo kayang bayaran yung kasalanan mo. Kasalanan po natin, hindi po natin kayang bayaran. Kaya walang pwede sino man mapagmamalaki yan. Walang sino man pwede mapagmalaki, Wala po. Ikaw yung pinakamatalino, ikaw yung pinakamayaman, ikaw yung meron na lahat sa'yo. Pero still, hindi mo kayang bayaran yung kasalanan mo. It's only Jesus. Okay? So, kinakailangan magdana po siya ng dugo. Yung dugo na yun is very precious. Okay? Paano po nabuhos ang dugo ng Panginoon Jesus? Okay, next slide po. Ang sabi nito, dahil sa ating kasalanan, kaya siya nasugatan, binugbog at hinampas. Yan po, ganyan po nabuhos ang kanyang dugo. Basahin po natin yung 53:5. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay tumaling dahil sa mahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, na kanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan, tayo dapat ang tumanggap. Yan. So alam niyo po, yung kanya pong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, kapag hindi po yan basta-basta. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, hindi basta-basta. Hindi basta-basta. Yan. Ito po yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Yan. Okay. So, kinakailangan po yung dugo niya ay mabuhos. Okay? At bago po yun, God, Jesus Christ, He has been mistreated. Okay? Kaya nga yung topic ni brothers ko kanina, my God, why have you forsaken me? Wala po tayong karapatan na itatanong yun kay God. It's only Jesus Christ who died for our sin. Wala po tayong karapatan na sabihin po yun sa Diyos. Ano ba nagawa natin? Diba? So, ito po yung mga dinaanan po niya. He was mishandled. Okay? Abused, rejected, nailed to a cross, humiliated, mocked, beaten, and whipped. And pinaka-worst, yung sinaksak siya. At doon nabuhos yung kanyang dugo. Hindi lang po, tingnan niyo pag ang kamay niyo po, masugatan lang ng konti. Mag-aaray ka na dyan. Konting-konti lang, kahit na lang yung karayom ng tumusok sa kapan mo. Sobrang aray ka na aray. Konting dugo lang yun. Si Jesus Christ, naubos lahat ng dugo niya. Sinaksak sa side, sa tagliran, nabuhos lahat ng dugo niya. Ganyan po, binigay ng Diyos sa mga kanyang bukpunganan. Pinahirapan, binugbog, pinahiya, lahat nilatigo. Lahat ng pahiya ginawa sa kanya. Grabe po. Okay? Kaya hindi po ordinary po na tayo po naligtas. Yung nagligtas po sa atin na ginawa po siya. Meron po siya ginawa sa buhay mo at sa buhay ko. Tayo lahat, So yan po yung gusto ko i-emphasize po dito na hindi po ordinary death po yung kamatayan ng Panginoong Jesus. Very precious po, ang kanyang kamatayan. Napakahalaga po talaga ang kanyang banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Okay? So next slide po natin. Dahil sa ating kasalanan, kaya siya nasugatan, binugbog at hinampas. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibok. Kahit isang salita, hindi nagreklamo. Okay? Tulad ay tupang nakatagdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit gupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at atulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya'y pinatay dahil sa sala ng sangkatawan. Wala man lang, di ba? Walang nagtanggol sa kanya, kapatid. Siya po ay
ipinako sa krus na wala man lang gaputok na reklamo sa mga tao na, di ba? Hindi siya nagreklamo. Ang nasabi niya lang doon that time ay, kung pwede, Ama, kung pwede, no? Ay hindi ko dadanasin itong pahirap na ito. Ang kamatayan sa krus na ganung klaseng kamatayan. Kung pwede, no? Nakikiusap lang siya kung pwede. Pero, hindi ang kalooban ko masunod, kundi ang kalooban. Biro mo, meron ba tayong ganyang klaseng attitude na, no? Sa buhay po natin? Na yung ganyan pong ginawa ay palitan natin ng magandang way, magandang bagay. Kaya ba natin palitan? Amen, no? Pwede po, kapatid, no? Pwede po natin gawin po yan. At tulad po ni Pablo, di ba? Si Pablo, si Saint Paul. Okay? Ang sabi ni Pablo po, I fought the good fight. I have finished the course. I have kept the faith. Henceforth, there is a laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give to me at that day. And not to me only, but also to all them that have loved His appearing. So, tayo rin pa ay kaya din pwedeng sabihin nyo na I fought the good fight. Amen? Tayo po, mga kapatid, mga magulang, hindi po uli ang lahat. Hindi pa po uli lahat. Kung gano'n ang ginawa ng Panginoong Hesus, dapat tayo pong lahat, no, ay gumalaw din na katulad ng kanyang ginawa sa krus. Actually, lahat po ng disciples, kung titingnan po natin kamatayan po na, lahat po yan ay martir. Martir daw po, sila po ay naparusahan, lahat, sila ay may napugutan. Sa atin, di ba, dumaan lang tayo sa konting problema, sobrang parang bagay, bitbit na natin ang buong mundo. Diba? So, simpleng bagay lang na hindi nasagot yung panalangin mo, hindi pa naibigay yung panalangin mo, parang bagang bigat naman ang dating mo. Di ba, magreklamo, di ba? Pero kapatid, wala tayong karapatan magreklamo. Magre-request lang tayo. No? Wala tayong karapatan magreklamo sa kaligtasang binigay ng Diyos sa atin. Pero wala man lang tumulong sa Kanya, di ba? So, mga kapatid, this is now the right time. This is now the right time. Kung tayo man ay may mga pagkukulang sa Panginoon, reklamo tayo ng reklamo, huwag na tayong magreklamo. Kung ikaw ay nabibigatan na dyan sa dalanin mo, ipasa mo na lang kay Lord, huwag na magreklamo. Hayaan mo na si Lord ang gagawa para sa'yo. Huwag natin itong sarilin, huwag natin itong brasuhin. No? Kung inaaway ka, go ahead, bigay mo kay Lord. Kung hanggang ngayon hindi ka mapatawad ng tao, ibigay mo kay Lord. No? Lahat po yan, bigay po natin kay Lord. Huwag tayo ma-stress sa mga konting bagay, maraming bagay, na parang lahat ng tao ikaaway mo. Di ba? Huwag po, kapatid. Tignan po natin yung pahirap na ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Para po tayo po maibsan sa reklamong gagawin po natin na magreklamo po tayo. Wala tayong, sabi mo sa katabi mo, wala kang karapatang magreklamo. Yan, wala po tayong karapatang magreklamo, kapatid. Kaya, kung nagreklamo tayo, bawiin natin. Lord, sorry. Okay? So, yun na po, next slide po tayo. 8th slide po ito. Kung ipagtapat natin sa Panginoong Hesus ang ating kasalanan, ay patatawarin niya tayo at dilinisin. Yan po yung 1 John 1:9. Alam po natin yan, okay? At sabi niya po, basahin lang po natin. 1 John 1:9, sabi niya, ngunit kung ipagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan natin patatawarin niya ang ating mga kasalanan. At ilinisin niya tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. At ito pang sinasabi ng Lord sa atin. Isaiah chapter 1 verse 18. Halik kayo at tayo'y magpaliwanagan. Sabi niya, gaano man kapula ang iyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bula. No? Ano bang dumi, no, natin, kapatid? Ano bang laki ng kasalanan po natin? No? Yan po lahat ay papatawarin ng Diyos kung tayo lumalapit po sa Kanya. Tinapos niya na sa krus ng Kalbaryo. All we have to do is just ask for forgiveness. Okay? Kaya napakabuti ng Panginoon. Sabi niya, papuputiin kung kayo tulad ng yelo o bulak. Diba? Sobrang itim, magiging maputi siya tulad ng bulak. No? Tulad ng yelo daw, sabi. Diba?
So, ganyan po kabuti si Lord. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Si Lord. Hallelujah. And then next, number 7. Number 7 po, kapatid. Ito pa rin ang kalooban ng Diyos dito na po. No? Sinabi sa kanya ni Jesus, ang pagkain ko ay ito pa rin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya sa akin. Okay. Tayo ba? Natupad na ba natin? Kasalukuyan. Amen? Yan. Yung mga active kay Lord, kasalukuyan natin tinutupad yung mga pinangako natin kay Lord. Ang pinakailangan po natin gawin po itong kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Okay? At in Acts chapter 20, verse 24, but none of these things move me, though I do count my dear to myself, so that I may finish my race with joy. And the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Yan po, ano? Let us continue to serve God, to proclaim God's word. No? Yan. Okay, next. Last po, tapos na. Sabi mo sa katabi mo, tapos na. It is finished. Tetelestai. Yan, okay? John 19:30. Nang maisip-sip ni Jesus ang alak, sinabi niya, tapos na. Inigo niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Christ did pay the price of your sin. When Jesus said, it is finished, it meant there was nothing left to pay. He paid it all, totally, completely, permanently, fully paid po tayo na kapatid. Palakpakan natin si Lord. Ngayon lang po. Amen. Sabihin niya natin, it is finished.